Patuloy na dinadaga ng tinding kaba ang dibdib ni Miraya. Nakatayo sa harapan niya si Olga, na parang isang diyosa. Walang pagbabago simula noong unang beses niya itong nakita sa university. Ilagay mo si Olga sa isang malaking crowd at siguradong stand out ito. Napakaganda nito. Nanliliit ang pakiramdam niya kapag kaharap niya ito. Nagawa niyang ipitin ang mga daliri, ang ilang hibla ng buhok na tumatakas mula sa elastic band na ginamit niyang panali sa buhok. Nakaramdam siya ng insecure. Natatakot siya na makita ni Conrad si Olga. Ganun pa man, sinikap niyang tatagan ang kalooban. Gagawin niya ang lahat, huwag lang ibigay sa harapan ni Olga. Taas noon niyang sinalubong ang malamig na titig na babae. Sa loob ng ilang sandali ay tila walang balak na alisin ang titig sa isa't isa. Tingnan mo nga naman. Nagpipretend ka lang bilang tunay na asawa ni Conrad. Mapanuri siyang tiningnan ni Olga. Pretending? May alam kaya ito sa binabalak nilang annulment ni Conrad? Of course. Masyado naman siyang kampante kung iisipin niyang wala itong alam. Anong kailangan mo? Nasurpresa siya sa sarili kung paanong napanatili niyang matatag ang boses. Walang halong garalgal, kahit kaunti man lang. Bakit siya mangingilag? Sa pagkakataong ito, siya ang may hawak ng renda. Ano't anuman, siya pa rin ang asawa ni Conrad at panghahawakan niya iyon. Ganyan pa dapat tumanggap ang bisita bilang isang Mrs. Conrad Alvarez. May laman ang sinabi nito. May diin ang salitang Mrs. Alvarez. Depende sa kung sino ang kaharap ko. Napaismid naman si Olga. Nadikit ka lang sa pangalang Alvarez at Lagdameo. Masyado nang lumaki ang ulo mo. Wala na sa plano niya ang magpasindak. Nanatili siya sa posisyon niya. Hindi ko kailanman pinangangalandakan na parte ako ng pamilya nila. Talaga? Nang uuyam na wika naman ni Olga. Hindi mo ako kilala. Huwag kang magsalita na parang kilala mo ako. Naalala kita back in college. Nang una pa lang kitang makita. Para ka lang isang kuting na naglalaway sa masarap na putahe. Nagulat naman siya sa sinabi nito. So noon pa lang ay kilala na siya nito. Paano ba kita makakalimutan? Hindi mawala-wala ang mga mata mo kay Conrad. Kagaya ka rin ng iba. Ngumiti ito na mapaklas sa kanya. Dahil alam ko na kahit anong gawin ninyo, nanatiling ang mga mata ni Conrad ay nasa akin pa rin. At ngayon ko lang napagtanto na ikaw pala ang babae na pakakasalan ni Conrad sa pagdating ng panahon. Nangingislap ang gilid ng mga mata nito na para bang may hinuhugot na malalim na damdamin habang nakatanaw roon. Minsan may mga pagkakataong nakikita niya rin na tahimik lang na tinatanaw iyon ni Conrad. Alam mo ba nung mga bata pa kami? Halos nandito kami bawat summer. Nandito kami ni Conrad. Pinapayagan ako ni Mami na pumunta dito. Ang saya-saya namin. Kahit kaming dalawa lang ay sapat na. Magkaibigang matalik kami ni Conrad. Ang lalim pala talaga ng pagsasama ng dalawa. Hindi masukat. Wala sa kalingkingang ang anumang meron sila ngayon ni Conrad. At alam mo ba kung ano ang nakakatawa pa? May mapaklang ngiti ito sa mukha nito. Nangako siya na pakakasalan ako in front of this mountain.
Parang kinuyumos ang puso niya sa narinig. Bata pa lang siya nang magsimula siya mangarap kay Conrad. Katulad ng pinangakuan ni Conrad si Olga. Larong bata marahil pero pinaniwalaan ito. Kagaya ng panghawak niya sa sinabi ni Tatay Raul na isang araw ay magiging asawa niya, si Conrad Alvarez. Pero sa huli, pinakasalan pa rin niya ang isang estranghero. Pasimple ito nagpunas ng mga mata. Bakit sinasabi mo ang lahat ng ito sa akin? Para malaman mo kung saan ka dapat lumugar at saan ako dapat lumugar. Sa labas ng buhay niya, anong karapatan mong pangunahan ako o siya? Hindi niya lang ipinahahalata, pero nawawasak siya sa loob-loob niya. At sa palagay mo ano mangyayari kapag bumalik na ang alaala ni Conrad? Taas kilay na tanong sa kanya ni Olga. Alam na niya ang mangyayari. Sa palagay mo ba, ikaw pa rin ang pipiliin niya? At dahil hindi siya makaalala, iniisip mo na mahal ka niya? Pakiramdam niya ay mas nadagdagan ang bigat sa dibdib niya. Nanlapot na rin ang pawis niya. Nanghihina ang kalooban niya. Dahil ang lahat ng sinabi ng babaeng ito ay lahat ay pawang katotohanan. Sinabi ba niyang mahal ka na niya? Hindi. Ni minsan man. Kapag nasa gitna sila ng kama, ay natural niyang nasasabing mahal niya ito. Pero madalas na wala siyang naririnig na sagot ni Conrad. Alam ko, Miraya. Umangat ang sulok ng bibig nito. Ano ba talaga ang pakay mo? Mariini niyang tanong. Nagtitimpi lang siya. Pero gustong-gusto na niyang kaladkarin ang babae palabas ng bakuran. Palabas ng property. All the more na naging twisted ang ngiti nito. Tila nababasa ang tumatakbo sa mga ideya sa utak niya. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikipag-away. Ikaw man ang kasama ngayon. Hindi mo naman lubusang nakukuha ang kalooban niya. Uungat may nangyayari sa inyo. Pero, nakakaawa ka. Gusto na niyang bulsalan ang mukha nito, lalong-lalo na ang bibig nito, para huminto ito sa pagbato ng nakakainsultong mga salita. Pero tila napapagod na siya. Umalis ka na. Matapang niyang taboy sa babae na nakaturo ang kamay sa gate. Wala itong karapatang insultuhin siya. Kung bakit ba kasi hindi siya katulad ng iba. Siya kasi itong tanga at nerbyosa na natatakot makipagbatuhan ng adviser. Umalis ka na. Mas umigting na ngayon ang boses niya. Pati na ang kanyang panga. Alam ko kung saan ako lalabas. Tumalikod ito at kampante naglakad pabalik sa kotse nito. Akmang bubuksan na nito ang pintuan ng huminto ito at lumingon sa kanya. Dadating ang araw. Nababalik ang alaala ni Conrad. And I just hope nakahanda ka na sa kung anuman ang kahinatnan ng lahat. At siguradong sigurado ako na muling babalik sa akin si Conrad. Habang nakikita niya at naiisip niya na muling magkakabalikan sina Conrad at Olga, napakasakit niyon para sa kanya. Nagtagumpay ang babae na paikutin ang ulo niya. Kapag bumalik na ang alaanan niya, sa akin pa rin siya babagsak. Mariing wika naman ni Olga. Nanginginig na ang kalamnan niya sa tindi ng emosyon. Nangangatal ang mga labi niyang nasundan ng tingin ang papalayong sasakyan ni Olga. Malakas ang pintig ng puso niya. Pakiramdam niya ay umiikot ang lahat sa kanya. Kumapit siya sa kung anuman ang pwedeng makapitan. Hanggang sa makabalik siya sa loob at nahiga sa couch.
Nakakapagod ang naganap. Ang mga luha niya ay walang tigil na pagbuhos. Conrad, umuwi ka na. Mahina niyang bulong sa hangin. Gusto niya ulit itong maramdaman at makita. Ang presensya nito ay siguradong makakapagpaawis sa nararamdaman niya ngayon. Ang yakapin ito lang ang kailangan niya. Ilang minuto pa siya nakapamaluktot na nakahiga sa couch nang marinig niya ang tunog ng sasakyan nito. Conrad, lumukso na ang puso niya sa tuwa. Bumangon siya. Siniguro muna ang sarili na nawala na ang pagkahilo kanina bago ang mabibilis na mga hakbang na tinatalunton ang pintuan. Si Mario naman ay nagbitbit ng mga gamit sa pamimingwit. Babe, tingnan mo to. Nagmamadali nitong itinaas ang kamay. Gumalaw-galaw pa ang dalawa sa mga huli nito. Oh, Conrad. Mas tumindi ang pagkabog ng kanyang dibdib. Patakbo niya itong nilapitan at sinugod ang yakap. Halos ma-out of balance naman si Conrad dahil sa bilis at puwersa niya. Mariin niyang iniyakap ang mga braso dito. Mahigpit na niyakap niya ito. Conrad, ang tagal mo. Umiiyak na pala siya sa dibdib nito. Sinabi niya sa sarili niya kanina na hindi siya iiyak. Ayaw niya itong bigyan ng dahilan para ipag-alala. Pero kusa na lang dumaloy ang mga luha niya. Hindi nahihiya ang mga iyon. Mira, I'm sorry. Lumapat ang mga palad ni Conrad sa likod niya. Kagaya niya ay yakap-yakap na rin siya nito. Hindi na niya alintana kung nasa tapat lang sina Mario. Sa bawat hagod nito sa likod at buhok niya, mas lalong nag-uunahan sa paglandas ang mga luha niya. Mas lalong nag-uumapaw ang malalim na damdamin niya para lang sa asawa. At bago pa niya nalaman, nagawa na niyang sabihin ang tunay na nilalaman ng puso niya. Mahal kita. Mahal na mahal. Paulit-ulit niyang sinasambit. Dahil totoong-totoo ang nararamdaman niya. Para bang nakikipagpaligsahan siya. Umaalpas ang dibdib niya sa tindi ng emosyon. Alam niyang nalilito at nagtataka si Conrad sa inaasal niya. Pero mas lalo pa nitong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. It's okay, babe. It's okay. Binalingan nito si Mario at may iniutos. Pagkatapos ay naramdaman niya na lang ang pag-angat niya sa ere. Pinangko siya ng asawa at ipinanhik sa loob. Sa bawat paghakbang nito, ay tila inihihili siya nito. Ang sarap sa pakiramdam. Bahagyang nababawasan ang bigat sa dibdib. Panay rin ang ginagawa nitong pagawad ng pinong halik sa noo. Mariin niya lang na ipinikit ang mga mata at ninanamnam ang kilabot ng dulot ng malambing nito mga kilos. Lumapat ang likod niya sa malambot nilang kama. Tumabi ito sa kanya. Habang yakap-yakap siya ni Conrad. Halos wala ng hangin na nakalusot sa pagitan nila. Sa sobrang lapit ng mga katawan nila. Baby, anong problema? Lahat. Gusto niyang sabihin. Wala. Sa halip ay iyon ang sinabi niya. Wala itong dapat malaman. Ayaw niyang banggitin ni pangalan ng babaeng yun. Walang lugar ang Olga na yun sa buhay nilang mag-asawa. Conrad? Sabihin mo sa akin na hindi ka mawawala sa tabi ko. Nangangatal ang mga labi niya sa takot. Habang nagsasalita, bumabalik sa utak niya ang mga matatapang na salitang binatawan ni Olga kanina. Sinong may sabing mawawala ako sa iyo, ha? Alam mo ba na ang lugar na ito ay para lang sa iyo, Mira.
Ang tabi ko ay para lang sa'yo. Parang sinuntok ang puso niya sa narinig. Paano na lang kapag nalaman mo ang totoo? Kapag bumalik na ang alaala mo, magagawa mo pa kayang sabihin ang mga yan? Dinagsana naman ng katakot-takot na kaba ang puso niya. Hey, look at me. Malambing nitong utos sa kanya. Marahan nitong itinaas ang baba niya. Sa pagdilat niya ng mga mata, nagtagpo ang mga titig nila. Kita niya ang matinding emosyon sa mga mata nito. May concern, may takot, at maaaring ipinagkakanulo siya ng isip at puso niya, pero may nasisilip siyang pagmamahal. O baka guni-guni lang, dahil ganoon ang gusto ng puso niya. Hinding-hindi tayo maghihiwalay. Hinding-hindi. Ano man ang dumating na pagsubok, haharapin natin ito na magkasama. For now, gusto niyang manatili at panghawakan ang mga promises nito. At sa ngayon, yumakap siya muli sa asawa. Dinaman niya ang tibok ng puso nito. Kumain ka na ba? Dito ka lang. Huwag mo akong iiwan. Para siyang batang inalo nito. Para huwag siyang iwanan. Kapit na kapit siya. Takot na takot siyang iwanan nito. Inihanda naman niya na ang sarili sa maraming posibilidad. Pero nasisilip niyang mahihirapan siya kapag dumating na ang pagkakataong maghihiwalay na sila. Okay, pero kailangan mong kumain. Hinayaan na niya ito. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na rin si Conrad sa loob. Bitbit na nito ang tray na may lamang pagkain. Kaya niya mang bumangon, pero hinayaan niyang alalayan siya nito. Maingat na nilagyan ni Conrad ng unan ang ulunan ng likod niya. Kaya naman nakasandal siya sa headboard. Tila gamay na ang ginagawang paghahanda ng pagkain niya. Umupo ito sa tabi niya at nagsimula itong subuan siya. Ako na. No. Just eat, babe. Binuksan niya ang bibig sa mga lawang pagsubo nito. Ang sarap ng lasa na inihaw ng preskong isda. Nanginunguya niya. May ginawa pa itong sawsawan na may lumulutang na mga spices. Habang kumakain, nabubusog, hindi lang ang sikmura niya, maging ang puso niya, habang nakatitig siya sa ginagawa nito. Marami siya naubos sa kabila ng iniindang kirot ng kanyang dibdib. Gusto mo na bang maligo? Kasalukuyan na nitong inililigpit ang pinagkainan niya. Nang tanungin siya nito, tanging-tango lang ang naging sagot niya. Pumanik ito sa banyo at inihanda ang tub. Habang pinapakinggan niya ang bawat kaluskos at patak ng tubig sa loob, ay hindi niya maiwasang makaramdam ng pamimigat ng dibdib. Napakasaya niya. Kung gaano kaganda ang pagtrato sa kanya ni Conrad. Kung dumating man ang araw na maghihiwalay sila, isa ito sa babaunin niyang alaala. Hindi niya namalayang nangingilid na pala ang mga luha niya. Tinuyo niya iyon gamit ang gilid ng kumot. Ayaw niyang dagdagan ang pag-alala ni Conrad. Ayaw niyang pasakitin ang ulo nito. Ang gagawin niya na lang ay enjoy ang bawat sandali. Bago lumabas si Conrad ay sinigurado niyang wala itong mababakas na luha sa kanyang mga mata. Okay na ang lahat. Nakangiti itong lumapit sa kanya. Baliwala lang ang bigat niya. Tita papilang siyang binubuhat nito. Pagdating sa loob ay maingay nitong inilapag siya sa tiles. Kung saan iyon, ay hindi niya alam kung saan iyon nakuha ni Conrad. Umupo ito sa gilid ng porcelain tub at sinimulang hubarin ang suot niya. Pero sa pagkakataong ito, batid niya ang pagpipigil na ginagawa nito. Habang may pagkakataon, maingat na inilapag ni Conrad ang pinaghubaran niya sa mahabang sink
Pagkatapos ay ito naman ang naghubad ng kasuotan. Kitang-kita niya ang kabuuan nito. May kislap ng paghanga sa mga mata nila para sa isa't isa. Pero mas nangingibabaw ang ibang klaseng damdamin. At alam niya kung ano iyon. Una itong lumubog sa tab. Naupo ito at inabot ang kamay niya. Ingat na ingat siyang inalalayan ni Conrad sa pagsampa roon. Ilang saglit pa ay nakaupo na siya sa kandungan nito at nakasandal sa malapat nitong dibdib. Ang mga pisngi nila ay magkadikit habang marahan nitong ikinikiskis ang scrub punch sa braso niya. Kahit ramdam niya ang namumukol nitong harapan, mas nanunuot sa puso niya ang ginagawa nito. Pinigil niya ang kamay nito. Bakit? Patipid lang siyang ngumiti sa asawa. Bahagya itong nilingon at pagkatapos ay pinagsalikob ang mga palad nila. Pareho silang kaliwa pareho. Nasusuotan ang wedding ring nila. Itinaas niya sa ere ang mga kamay nila. Binubusog niya ang mga mata sa pagtitig dito. Hanggang kailangan mo ako. Mananatili ako sa tabi mo. Tila tumigil sa pagpintig ang puso niya. Sa utak niya, ilang habang buhay na ba ang pinagsaluhan nila ni Conrad? Ganoon ba niya kadaling basta na lang isusuko ito? Hindi. Lalaban siya sa paraang alam niya. Pero kung sa pagbabalik ng alaala nito, ay si Olga pa rin ang pipiliin. Magpapaubaya siya. Pero sa ngayon, sa kanya muna si Conrad. Akin ka muna. Dinala niya sa bibig niya ang palad nito at kinintila ng halik ang singsing sa daliri nito. Saka siya sumandal sa dibdib nito at pumikit. At sa gabing iyon, sa pinakaunang beses, simula nang may mangyari ulit sa kanila, nahiga sila sa kama ng yakap ang isa't isa. Walang kamunduhang naganap sa pagitan nila. Tila ba, itinatrato siya nito. Nakagalang-galang na isang babae na puno ng pagrespeto at puno ng pagmamahal. Hindi ko naalala ang wedding vows natin. Wika ni Conrad. Kung umiyak ba ako o nakangiti sa sobrang saya, wala akong maalala. Pero gusto kong ulitin. Wika nito sa kanya. Ipinihit siya na Conrad paharap, daan upang makita niya ang intensidad sa mga titig nito. Saka nito kinuha ang palad niyang may suot na singsing at dinala palapat sa dibdib nito. Ang sarap damhin ng ritmo ng paghinga nito. Parang humahalo sa natural na musikang nililikha ng paligid. Miraya Ocampo Alvarez. Banggit nito sa pangalan niya. Bakit kapag si Conrad ang nagbanggit sa pangalan niya, ay napakaganda sa pandinig? I vow to be with you for this lifetime and beyond. Napupuno ang puso niya sa sobrang tuwa at takot na rin. Kumakalabit ang konsensya nito, pero isinasantabi niya. Hinayaan niyang tangayin ng hangin o dalhin ang agos ng ilog. Ni isang beses ay hindi siya kumurap. Gusto niyang damdamin kung paano nito isinasambit ang matatamis na mga salitang iyon. I love you. Nang isang kumpas ng mga luha niya, niyakap nilang siya ni Conrad ng buong higpit at panay ang ginawa nitong paghagod sa likod at buhok niya. Kay tagal niyang inasam na sana ay marinig din mula sa mga labi nito ang mga salitang iyon. She was beyond happiness. Walang salita na pwedeng maglarawan sa nararamdaman. Napakasaya niya. I love you, Conrad. I love you so much. Muling naghinang ang mga labi nilang dalawa. Masuyo ang halik na pinagsaluhan nila. Katulad niya, may pangangatal sa bibig ni Conrad habang inaangkin ang mga labi niya. Kung gaano katagal ang halik,
ay hindi niya mabilang. Lunod na siya sa kakaibang sensasyon at emosyon sa gitna ng paghalikan. Nalasahan pa nila ang luha na pumapatak sa mga mata nila. Stop crying. Nang maghiwalay ang mga labi nila, ay mahimbing nitong wika habang tinutuyo ng bibig at hinlalaki ang mga luha niya. Hinuli nito ang mga titig niya. There is one thing you need to do right now. Ano? Naiiyak pa ring tanong niya kay Conrad. Imbes na sumagot ay hinilas siya nito pabalik sa sasakyan. Hindi na siya nagtanong pa. Ang binitawan nitong I love you ay umieko pa sa pandinig niya hanggang sa ngayon. Tila ba ito orkesta na humuhuni sa paligid. Mahal siya ni Conrad. Nilingon niya ito at nahuli niya nakangiti itong nakatitig sa kanya. Kung inoobserbahan man ito ang reaksyon ng mukha niya, wala siyang pag-alala na baka nakita nito kung gaano siya kasaya o kung paano siya kiligin. Naglakbay sila pabalik sa farm. Nang makarating ng bahay ay nakasalubong pa nila sina Manang Lorna at Mario na pababa ng porks. Parehong nakangiti ang dalawa, parehong tila masaya. Handa na po, sir. Tinapik pa ni Mario si Conrad sa balikat nito. Nahihiwagaan na talaga siya. Salamat, Mario. Salamat, Manang Lorna. Nagtatakang nasundan niya ng titig ang nakangiting si Manang Lorna. Come on. Iba ang excitement ni Conrad. Hanggang sa pagpasok nila, ay hindi pa rin ito binibitawan ang kamay niya. Imbes na sa silid nila, ay paikot na hagdanan patungo sa roof deck. Siya dinala ni Conrad. Sa loob ng mga panahong nasa farm siya, minsan man ay hindi niya napuntahan ang bahaging iyon. Para iyong malawak na studio na may malalapad at matataas na French window. This was Conrad's personal space. Naalarma siyang bigla. What if may makita ito mga bagay na magpapaalala rito kay Olga? Pero naalala niya na noong dumalaw si Mami Deliana, mahigpit nitong binilinan si Manang Lorna na iligpit ang lahat ng dapat iligpit sa studio. Sa pakinagitna niyon ay may malaking couch na nahanigan ng mga pulang tela. Sa kaniya lang napansin na tila mga nakapatong na canvas sa stand nito. Ang ilaw sa paligid ay kagaya ng mga nakikita niyang painting session sa magazine at internet. May nakatakip na mga tela sa ibabaw na nang iangat ni Conrad ay nakahantad sa mga mata niya ang iba't ibang gamit ng pagpinta. May paintbrush sa iba't ibang size na halatang mamahalin. Dati ay nagkakasya siya sa mga mumurahing brush. These are all yours, wife. Talaga? Nabubulabog ang puso niya sa sobrang saya. Humakbang siya palapit sa mesa at pinulot ang isa sa mga paintbrush. Dati pangarap ko lang ang magka-painting studio. Ngayon, tinupad mo ang isa sa mga pangarap ko. Isang araw lang at kay raming pangakong tinupad ni Conrad para sa kanya. These days as full of surprise. And now, you have it. Iginiyas niya nito patungo sa mataas na upuan sa harap mismo ng isang medium-sized canvas. Kita niya ang excitement sa mga kilos at mukha ni Conrad. I hope mapapagaan nito ang kalooban mo. Bawat salitang sinasabi nito, malalim na hinahaplos ang puso niya. Sino ba ang hindi malulusaw sa ipinapakitang pagpapahalaga nito? Ilang saglit pa ay nagsimula na siyang gumuhit. Gumawa siya ng layout gamit ang gesso. Of course, ang magandang tanawin sa Bitbit Bridge ang inspirasyon niya. Kinain ng painting session ang buong araw niya. Doon na nga sila kumain at natulog ni Conrad na magkatabi sa malaking couch. Sa sumunod na araw, hinayaan na lang siya ni Conrad na maging subsuban sa ginagawa niya. Halos nakakaligtaan na niya ang kumain. Pero dahil sweet nga si Conrad,
Ito ang nagpapakain sa kanya. Kailangan mong kumain. Hinayaan niyang agawin nito ang brush. Nahihiya siya rito. Ito pa ang nag-abalang magluto para sa kanya. Pati pagliligpit ay ito ang umako. Tapos ka na ba? Maganda ba? Pinasadahan nito ng obra niya. Walang tatalo sa ganda. Tila totoong totoo. There was something that I needed to be painted. Ano? Kunot noo niyang tanong. Ngumiti lang si Conrad. Ngiting may kahulugan. At kakaiba ang mga ngiting nakakapaso. Umawang ang bibig niya. Nang walang anumang hinubad nito ang pang-itaas. Nakikita niya ang namumukol nito. Na abs. Ilang beses na niyang nakita at nahawakan. Pero sa bawat beses na tinititigan, kakaibang kagbog sa kanyang dibdib ang hatid nito. Kung inaakala niyang ang pang-itaas lang ang aalisin nito, nagkakamali siya. Inalis ni Conrad ang pang-ibabang bahagi ng katawan nito. Kitang-kita niya, full naked na ang asawa sa harapan niya. Conrad? Gumagaralgal ang boss niya. Kumakabog ang kanyang dibdib. Hindi niya intindihan ang kanyang nararamdaman. Kinuha nito ang kamay niya at inilapat sa matigas nitong sikmura. Ang init ng balat ng asawa niya. Mainit na nakakakuryente. Ilang ulit siyang napalunok. Tinitigan niya ito. At alam niyang namumula siya. Nakakahiya dahil hindi niya mapigilan na titigan ang kabuuan nito. Miraya. Nakatitig lang siya sa mukha ni Conrad nang halos walang kakurap-kurap habang pinapakinggan ang tila paanas na pagsasalita nito. Paint me. Umigting ang mga panga nito. Nakikita niya ang maiitim na mga mata nito. Tila ito nahihiyang ituloy ang dapat sabihin. Nang muli itong tumitig sa kanya, nakita niya ang kakaibang tapang sa mga mata nito. Saka ito nagpatuloy. Paint me, naked wife.